The Lord be with you. And with your A reading from the Holy Gospel according to Matthew. glory to you, O Lord. As Jesus and his disciples were gathering in Galilee, Jesus said to them, "The Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him, and he will be raised on the third day." And they were overwhelmed with grief. When they came to Capernaum, the collectors of the temple tax approached Peter and said, "Does not your teacher pay the temple tax?" "Yes," he said. When he came into the house, before he had time to speak, Jesus asked him, "What is your opinion, Simon? For whom do the kings of the earth take tolls or census tax? From their subjects or from foreigners?" When he said, "From foreigners," Jesus said to him, "Then the subjects are exempt. But that we may not offend them, go to the sea, drop in a hook, and take the first fish that comes out. Open its mouth, and you will find a coin worth twice the temple tax. Give that to them for me and for you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Si Saint Clare of Assisi dito po sa Pilipinas ay parang kinilala bilang isang patron na mga hindi po nagkakaanak. Pero originally, doon po sa Assisi, hindi naman po siya patron ng mga hindi nagkakaanak. She is actually the patroness of those in IT. Yan po, mga info technology. Yung pong computers, gumagamit niyan, yung television, photographers. Bakit siya naging patroness nitong mga taong ito? Nung siya po ay nagkasakit na, bedridden, hindi na siya physically mobile, and there was the celebration of the Eucharist in the Basilica in Assisi. So hindi siya makaka-attend, malayo-layo ang kanyang kumbento doon sa Basilica, and yet, habang nagmimisa doon sa Basilica, tila baga napapanood niya sa isang malaking screen yung nangyayaring misa. You have to think that at that time, wala pa nitong mga internet, mga 13th century yan. Wala pa nitong mga, siguro, yung television na yan. Pero itong si Saint Clare of Assisi, napapanood niya na. So ito ay isang milagro na maituturing at kinredit ang milagrong ito because of the love of Saint Clare for Jesus. At hindi lamang mapagmamahal sa Diyos, kundi si Saint Clare ay kinilala din bilang mapagmahal sa mga dukha. Kaya nga yung kanyang itinatag na congregation ay tinatawag na Poor Clares because the congregation was dedicated to helping the poor. Just like the father in the Franciscan family, Saint Francis of Assisi. At si Saint Clare ay naging head, of course, ng kanilang congregation bilang the foundress. And of course, kinakitaan din siya ng napakagandang halimbawa ng mga madre na sumapi dito sa kanyang congregation. Ang kanilang rule na pina-follow ay yung rule ni Saint Francis of Assisi, rooted in simplicity and abject poverty. Paano silang nakakatulong ngayon sa mga dukha kung sila mismo ay mga mahihirap din? Well, you have to understand that as a religious congregation, meron din pong mga tumutulong sa kanila. At ang mga nakukuha nilang tulong ay hindi para buhayin yung mga miyembro ng congregation. Yung tulong na ito, china-channel din nila, ibinibigay sa mas nangangailangan. Saint Clare had close ties with Saint Francis of Assisi at yung vision nila ng pagtulong ay nag-a-align. Kaya itong si Saint Clare ay isa din sa mga unang-una na tumugon sa panawagan ni Saint Francis of Assisi na maglingkod sa mga dukha. Karamihan ng mga sumunod noon kay Saint Francis of Assisi ay mga kabataan din na katulad niya. Yung iba ay totoong mga kaibigan niya, mga lalaki. Pero itong si Saint Clare, isa sa mga unang-unang babae na nakita
yung nobility ng motive nitong si Saint Francis of Assisi na tulungan ang kapwa, lalong-lalo ng mga dukha, bilang pagpapakita at pagpapahayag ng labis-labis na pagmamahal sa Diyos. So dito po ngayon ay isang santo na pinagdiriwang natin at kinilala ulit bilang mapagmahal sa mga tao, gumagawa ng kumbaga kabutihan sa kanyang kapwa, at kinilala din sa kanyang kabanalan. Kung mapapansin po ninyo, yung mga santo po na pinagdiriwang po natin, yung piyesta, hindi po nawawala lagi yung kanilang kabanalan. Of course, yung mga martyrs, hindi po pinuprove yung kanilang kabanalan. Yung mga martyrs, parang given na sila ay banal dahil nga sila ay namatay, nagpapatay, o ginustong mamatay para sa Diyos. Pero yung mga katulad nitong si Saint Clare at iba pa, na hindi naman mga martir, nakita dito yung consistency ng sa kanilang pamumuhay na meron talaga sila na pagmamahal sa Diyos sa pinapakita sa paglilingkod o pagtulong sa kapwa. So yung holiness na yan, yun po ang napakahirap i-prove. Kasi yung holiness na yan ay kinakailangan ginagawa ng isang tao on a consistent basis. So maaari may makikita tayo dito na palasimba, may nakikita tayo na paladasal. Well, yung surface na nakikita natin, we mean ay religiosity ang nakikita natin sa Kanya. Pero yung holiness is something deeper. It is something that we cannot concretely see, and yet that person has a strong bond, affinity, or relationship with the Lord na sila mismo lang ang nakakaalam. Yung nakikita natin, sabi ko, panlabas na gawain natin yan, na tayo ay nagdadasal, nagsisimba. Pero yung holiness na tinitingnan natin dito, na kahit na wala sa loob ng simbahan, kahit na wala sila sa prayer room, pero damang-dama nila na sila ay gumagawa ng mga bagay-bagay because this is for the Lord. And Saint Clare is one of those. So dito natin, kumbaga masisituate din o kaya pwede nating mas maunawaan ay yung mga martir, given yan eh. Kasi ayan, nagpakamatay na nga para sa Diyos eh. Pero sa atin, ang hirap nitong ma-determine. Kasi more or less, tayo mismo dapat nagko-cultivate ng ganitong sense of holiness. Kaya kung si Saint Clare man ay ngayon pinararangalan natin at nare-reflect natin yung kanyang buhay, parang, bakit naman si Saint Clare napakita niya sa pagtulong sa kapwa? Yun na nga po yung magandang halimbawa. Hindi lang ho isang beses, 2 beses ginawa yung pagtulong sa kapwa, kundi ito ay ginawa niya araw-araw nung siya ay nabubuhay pa at malakas pa. But even in her deathbed, she would always rather think about the poor people, and she would always pray to the Lord that good things may be done to these people. So yung purity of intention, ando dun din. No fanfare, no frills, basta ando dun sa kanyang kalooban ang labis-labis na pagmamahal. So nowadays, my dear friends, brothers and sisters, I think there should also be the purification of our intention if we wish to become holy like Saint Clare. So dito po, ang keyword na dapat nating bigyan ng pansin, consistency. We live our Christian life on a consistent basis. Hindi yung sinasabi nga kapag may weather, condition, yung ginagamit na word, panakanakang pag-ulan. Parang panakanaka lang tayo na mamumuhay o mabubuhay ayon sa diwa ng Diyos. Hindi panakanaka ang buhay ng isang banal, kundi ito ay ginagawa araw-araw, oras-oras, sapagkat ang araw-araw at oras-oras, yan ay inilalaan mismo sa Panginoon. May Saint Clare inspire us. May Saint Clare pray for us. Amen.